tanan. Welcome sa ato ang service. We thank the Lord. It's a holiday. Kapahulay naman. Nabali, gibaway nila pero na-proclaim naman na holiday. Kay ugma pa yata ang moon muguwas. Pero ulan man ba si Bigyan uguwas ang moon. No. But we thank the Lord kay kasimba na punta. So, let's begin with prayer. Individually, let's bow down our heads. And ato ang itugyan, ato ang panibahon sa Ginoo tonight. Pray for the others who are still on the way. That God will hasten their steps and dili sila maapektuhan sa ulan. Protect sila, dalhin sila safely din ni ikaw nato. Our Father and our God, we thank you because you are our God and we can come to you anytime to praise you, to worship you, to pray to you. Tonight, Lord, we thank you for giving us another time to gather together as people, to learn from you through your word, through the songs that we're going to sing. Salamat, Lord, kay despite sa among mga kabisihon sa kinabuhi, kaya po'y gayon nga kami makalingkod, makapaminaw sa imong pulong. We pray for the others who are still on the way, hasten nilang steps para maka-join sila sa ama. Pray also, Lord, for that you prepare our hearts, renew our minds, allow us to focus on you alone tonight, to sit at your feet, to listen to your word, and to learn from you. We entrust this worship service to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kamusta man ta? How are we? Okay pa ba ta? Ang diesel kay nag 3 digits na. Ang exchange rate sa peso to dollar kay nag senior citizen na. Nag 60 pesos na yun. Itong nag 60. Medyo hinahinay na nato na feel ang kalisod, no? And we just pray na muntag na. Pero humanly speaking, diba, dili yun mawala sa ato ang magkuon to worry. Kinsa dili ang wala na balaka. O among us here, wala na balaka. Worry is a part of our lives, no? Kabalo si Jesus ana. That's why sa Matthew, ay nakabutang din sa Matthew chapter 6. Verse 25, ingon siya, tungod diini sultihan ko kamo ayaw kabalaka o sa inyong kanon, o ingnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bilinhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon, lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani, aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan, nga atua sa langit. Dili ba mas bilinhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gition sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagbalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong bisti, tan-awa og giunsa pag tubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan nga si Solomon nga dato kayo walay sapot nga sa makatahom sa usan ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw, sunugon ra kamo pakahay dili bistihan pagkagagmay ninyo o pagtuo, no? So it talks about worry sa English, familiar yung tani na do not worry. Kay look at the birds in the field. Buhi sila, no? The Father provides for their needs. And ang mga grass, diba? Ang mga flowers, ginasustain sa Ginoo. How much more daw kita ngayahang palangga? We are the cream of His creation, the apple of His eye. So, dili ta angay nga balaka. Tawhanon, yes, we worry.
Especially if medyo gipit na gid ka. Pero the Lord is reminding us na He is our provider. So we should not worry. So magpadayon ta og simba kaniya, magpadayon ta og salig kaniya because He is our sufficiency. Siya lang gyud ang ngayon natong salikan ug tuuhan. So ato ang tonight it's Bisaya special again. We will sing Cebuano songs. Especially kung kapastor, kung ako mag-lead ka ng Bisaya, man yung ipakanta for me. No, so ingat. Ako na to ang medyo maka-straight o Bisaya, ang mga bata mag-listen. So tonight, I hope that the songs that we are going to sing will really minister to our hearts. Na dili ta mabalaka, magpadayon yun ka. Musalig ka niya because siya ang atong kusog, siya ang ato ang dalampanan. He is a fortress. Nakasalig yun ta kaniya. Hindong ta. Kasi sing our first song. Padayon ako. Naintindihan yung Kuya Bani ang kinanta natin. No, even though madami tayong problema, Kuya Ban, ikaw dapat mahadlok. Huwag matakot, tapos di mag-worry. Katalagman, what is katalagman? Trials, dangers, katalagman, mudangat, bisan. It's all around us. Pero the Lord promised na di ka dapat mahadlok o matakot because He is always with us. So that's the meaning of our song. So magpatayin ako ng bagong this generation, siglo. We will continue to worship God in our situation right now. And then we'll continue to serve Him. So magpatayin kita. Magpatayin. Maski na maglisod yun, wala yun. Uncertain pag yun ang maabot, mahitabo.
takabalo until asa ang saka sa gasolina and ang effects na po dana. Pero padayon. Padayon ba ta? Sa pagsimba sa Ginoo? Amen, no? Sa atong study din about sa early Christians nas grabe ang ilang persecution sa giyagihan. Kato siya physical na yun. No? Gilutos sila, gipriso. Their lives were in danger, pero sila nagpadayon sa pagsimba sa Ginoo and nag-spread yun, no, ang gospel. So the Lord has promised, diba, sa iyang disciples, I am with you always, even to the ends of the earth. He is always with us. So siya lang yun atong dalampanan kay siya ang atong pusog. Kanyang gugma mo ay musustinir ka na to sa ato ang pag-adlaw-adlaw na panginabuhi. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay nga dalampanan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, wala na'y makakumpara sa imong ugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Munuod ako sa ilan mo, sa pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ang kalipay ko. Ikaw ang kusog ka na po. Let's declare that tonight. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay nga dalampanan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, wala na'y makakumpara sa imong ugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Munuod ako sa pilan mo, sa pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ang kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ang kalipay ko. Dili nato matungkad ang gugma sa Ginoo kanato, no? We can never outlaw the Lord. Even though there are times that we fail Him, He is always there, waiting for us to go back to Him. And for that,
padayon ta og worship sa iya ha, padayon ta og simba kaniya. Dahil ko nato siya. Walay sukol ang gugma mo, di matungkad. Kanunay nga bago, dili mausap ang katahog sa presensya mo. Kadako naglingkod, balaan ka, Diyos sa tanan. Dahil kunin mo ngalan. Nanindot na mga kaigsuunan na susing. Dahil kun ikaw, dahil kun ikaw, balaan ka, Diyos sa tanan. Dahil kunin mo ngalan. Dahil kun ikaw, dahil kun ikaw, walaan ka, Diyos sa tanan. Dahil kun ikaw. Kantahan natin sa kapasapan. Walay sukol ang gugma mo, di matungkad. Kanunay nga bago, dili mausap
balik kay ikaw lamang yun ang takos na daigon, simbahon o alagaran o wala na lain pa. Salamat sa iyong pasensya nga mo'y nagalikon ka na mo tiliwala sa mga kalisod nga kinaagihan sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhin na mo. Ang imong presensya gyud nagalikon ka na mo, ang imong presensya gyud nagauban ka na mo, nga nagadasig ka na mo, Lord. Nga magpadayon jud kami, Lord, sa pagsimba kanimo, pagserbi kanimo, Lord. Because that is the reason and gihimo mi nimo, Lord, to worship you, to glorify you. Thank you for your presence in our midst tonight, Lord. Continue to minister to each one of us in a special way. In Jesus' name we pray. Amen. Nakalikod, ang damang na itong kasing-kasing tawad sa pulong sa Ginoo. May gabi eh. Ipapulba-pulbaan nito sa ulan mo. Sugdan ako ang mensahe na pinagi ni nga mga bersikulo. Una sa Matthew chapter 24 verse 9 ng diha. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. That's John chapter 15 verse 20. If they persecuted me, si Jesus ni nagingon, they will persecute you also. And sa chapter 16 verse 2, indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Namo yung idea kung unsay ginahisgutan nato nga mga bersikulo. May tungod sa unsa? May tungod sa? Naman dia, maword dia? May tungod sa persecution. Paglutos sa mga nagtuo o nagsunod kang Kristo. Kapalumantaan kay ginasulti, ginutudlo ng gibni sa Biblia. Nga dunay maabot nga grabe nga persecution. Musugot man tag sa dili. Ang gina sa Bible. Ang pangutana, andam ka ba mo atubang ani? Di lang sa pastor. Susunod na. Agwanta ka nato ni kanang mga describe sa Bible. Mahitungod sa persecution. Agwanta ka nato ni. Makaya ka nato kanang lutuson ta. Pareha sa pagluto sa mga early Christians. Kinagbay na ganing mga problema karon na bro. Kakat naman ta. Na doon ay istorya sa Book of Acts, no? Mahitungod sa usa ka tawo nga nag-experience o kanang intense persecution. Gani, siya ang pinakauna nga gipatay tungod sa iyang pagtuo o pagsunod kang Kristo. Human sa iyang kamatayon, dito na rin nagsugod ang pagpanglutos sa ubang mga Kristohano. Na iyang ngalan si Stephen. Sa Cebuano si Esteban. Mabasa nato ang iyang story sa Acts chapter 6 to 7. Kung pinaagi sa experience ni Stephen, matun-an nato kung paunsa ta mahimong andam. Paunsa ta makapangandam, mahimong andam, inig abot sa panahon nga kita na pod ang lutuson. Atong basahon ang Acts chapter 6 gikan sa verse 8 hangtod sa 15. Part lang ni sa passage nga atong tun-an karon kay medyo taas kay siya. Part sa chapter 6 and then the whole of chapter 7. Piting taas. So kini lang sa atong basahon, atong duanan sa pagbasa. 1, 2, 3 go. Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Opposition arose, however, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of the Cyrene and Alexandria,
as well as the provinces of Cilicia and Asia, who began to argue with Stephen. But they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Then they secretly persuaded some men to say, "We have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God." So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. They produced false witnesses who testified, "This fellow never stops speaking against this holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us." All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. By the way, kini si Stephen, kanang church deacon niya. Isa sa mga una na nahimong deacon sa simbahan. Dili siya apostol. Dili pareha nilang Peter, John, mga guban pa. Deacon ni siya, pero itagaan siya at pribilehiyo sa Ginoo nga maka-perform og mga milagro kay bulungang mga butang. Maka-perform og mga miracles and signs and wonders. Pero wala noon gi-specify din kung unsa gid ang iyahang mga nahimo nga mga miracles. Samtang gahimo siya niini nga mga milagro, kay bulungang mga butang, na ay ni kontra sa iyahan. Doon ay grupo sa mga tao na ni-oppose sa iyahang ministry. Ano man yun ang kaaway, basta naagani dinha ang pagpamuhat sa Ginoo, naapod na siya magsamok-samok. Ginamit na ito din si Satanas. Maggamit siya og tao aron kontrahon ang ministry sa Ginoo. Meaning tumura, gamit sa mga tao aron kontrahon, aron i-oppose kining ministry ni Stephen. So una ilang gibuhat, so marasang kong gibasa kini na ilang gidebate ni si Stephen. Niwagi sila mahimo, di na mapindi o debate ni si Stephen, na? Kaya dili man nila mapindi si Stephen sa debate, ang ilang gihimo, kanang nanuhol silang mga tao, maghimo o maghimo-himo istorya. Na ilang gisiraan ba si Stephen, maghimo sila og mga false na mga accusations. Anak ko tingali ang mga tao na dili mapildi o debate mo ngita og lain pumagi para makabawi o para mapildi nila ang tao na dili nila mapildi o debate. So gidaot nila si Stephen pinaagi sa paghimo og mga himo og mga istorya. Like for example, nga kung si Stephen nagsulti og dautan mahitungod sa kang Moises, sa mga Hudiyo manggod idol man nila si Moses. Kung mag-istorya ka o against dili maayo sa kang Moses, mga suko na sila. Kay proud pa na sila nga ilahang propeta si Moses. Nya proud po na sila sa ilahang templo. Okay. Sila man mga tao sa kalibutan ng patukuran sa Ginoo templo. Nya kung istorya ka against sa temple, mga suko ng mga Hudiyo. Muna istorya yung himo-himo. Pero si Stephen, nagsulti ang dili maayo, may tungkol sa kang Moises, may tungkol sa temple, may tungkol sa balaod, yung ihatag sa Ginoo sa ilahan. So, mga false na mga accusations. So ito man tara, din sa Pilipinas, nabinigod sa politika, di ba? Karon mo. Dahil kita mabasa na sa Pilipinas na binigyan sa politika, di ba? Magbalsa na ilang. Di ba? Kabantay mo ng mga political figure nga wala sila laing trabaho sa kinabuhi. Sige, o sulti o mali sa ilahang katunggali o sa tao na kontra sa politika. Now, unsa may reaction ni Stephen kining himo sa iyaha, kining pag-akusar sa iyaha, kining pagsulti o mga sala nga wala niya buhata. Unsa iyang reaction? Naglagot siya?
Kanang iyahan gibalusan ba mga nagdaot sa iyaha? Wala gyud. Kay ang gisulti mo din sa verse 8 sa atong nabasa ganina. Stephen was a man full of God's grace and power. A man full of God's grace and power. Tingali, wala siya nasuko sa mga nag-akusar sa iya naman kay he was a man full of God's grace. Tingali, wala siya ni balos. Wala rin siya may kalmado rin siya. Tingali kay he was a man full of grace. Full of God's grace. He was a gracious person. He was understanding. Na sinati, na-experience din niya ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo. Nga kung naay mubuhat sa iyang dili maayo, dili sa kahimo o dautan. Okay. Na-experience niya niya maayo ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Man di sa kauna-una udautan sa laing tao. Bisag himuhimuan na siya og dili maayo. Kunya, ang rason ko tingali nga wala siya na-intimidate sa mga nagkontra sa iyaha, labi gito kay dili naman nga gidautan siya, gidibati siya, gipaatubang pagid siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Kanang ipatawag ka ba? Lahat man ang feeling nga ipatawag ka, patawag na ba dito sa high priest? Sa ato nagkaroon ka ng high priest ba yan? Pope ba na? O cardinal? Ipatawag ka. Lain kaya na kang pagbati. Kini siya ipatawag din siya. Pero yun po din na Stephen was not only a man of full of God's grace, but also a man full of God's power. Naapod kaniya ang gahom sa Ginoo. Muna tingali nga wala po siya ma-intimidate. Ano na siya, kaisog, iyahang suklan ang persecution because he was a man full of God's power. So, ang lesson nga itong makuha din parehas sa kang Stephen, magtinguha po ta mga igsoon na mapuno kita sa grasya o sa gahom sa Ginoo. Muna ang atong tinguhaan po. Dapat aron maandam kita, ma-ready kita, kintahay mo abot na ang panahon nga lutuson buta. Kay mo man ni ang sitwasyon sa Book of Acts nga nagsugod na nga gilutos ang mga Kristohanon. Pinakauna gyud si Stephen. Pero wala siya nag-back down. Yang gisuklan kaya lagi ang pag-describe sa Bible saya, he was a man full of God's grace and power. Diba? Sa akong na-mention kanina, naghihimuan siya istorya, na wala niya gihimo, himuhimuan siya sala, na wala niya nabuhat, grabe ang pag-akusar sa iya, Kato ang Stephen to. Pero kaya ba na pumigsoon, kinsagin ang namdoron nga accuser sa mga Kristohanon? Kisa man ang number one nga accuser sa mga Kristohanon, wala lain kung dili si Satanas. So, tigin isa sa Book of Revelation, sa chapter 12, verse 10. Si Satanas padayon nga naga-accuse sa mga anak sa Ginoo. For example, kung saan man yung gina-accuse sa mga Kristohanon. Bilang accuser, bilang tig-accuse sa mga Kristohanon, yan i-remind ang mga Kristohanon nga ang mga Kristohanon makasasala. Tungod kay makasasala, dili ang ayan sa presensya sa Ginoo, yan ang pagiha. Kung magunahuna ang Kristohanon nga naparamitan magunahuna, tapos magduda po ta. Makasasala ta. Tungod kay makasasala ta, dili ta ang ayan sa tubangan sa Ginoo. So muna tuyo ni Satanas nga may number one nato nga accuser. Tuyo niya nga kita magduda sa atong
sa atong kaluwasan. Kung magduda ta sa atong kaluwasan, lipay na siya. Kaya muna ang iyahang misyon. Kung dili lang siya ting-akusar, dugang pa sa iyahang mga ginabuhat, kontrahon gid niya ang buluhaton sa Ginoo. Sa ako na-mention ganina nga, asa gani nagapamuhat ang Ginoo, naapod na siya magsamong-samong. Kaya, ang Biblia nga ba ngayong soon, nag-warning sa ato, daan nga, kung hapit na maabot ang pagbalik pag-usab ni Ginoong Hesukristo, magkaanam o kalisod ang kahimtang sa mga Kristohanon. Grabe naman karon ang pagpamuhat sa kaaway. Daghan ang mga Kristohanon nga nabiktima sa pagpamuhat ni Satanas, pero mas mo grabe pa na. Musamot pa ang iyang pagsupak, ang iyang pagkontra sa mga Kristohanon na magkaanampod o kalisod ang atong kahimtang. Paunsa man ta mahimong andam inig-abot sa panahon nga lutuson ta tungod sa atong pagsunod kang Kristo. Parehas sa kang Stephen, dapat napuno po kita sa grasya o sa gahom sa Ginoo. Kung napuno kita sa grasya sa Ginoo o sa gahom sa Ginoo, mahimo nga kalmado ra ta. Dili ta madala sa kakulba, dili ta magpanik. Dinhi makita nato no nga kalmado gyud kayo si Stephen. Nabantayan gani sa mga leader sa diha nga gipaatubang siya sa ilaha, ingon dinhi sa verse 50, nakita nila nga ang iyang dagway nahisama sa dagway sa anghel. Gipaatubang siya sa kadagkuhan. Nabantayan kita sa mga leader sa mga Hudiyo, kadagkuhan sa mga Hudiyo nga ang dagway ni Stephen nahisama sa dagway sa anghel. Asa ito pasabot anak? But pasabot anak nga kanang kalmado ra siya nga nagig-atubang ni adto ng mga leader mo siya naratol ba? Kung kita ka to, di tingnan ni madrawing ato itsura. Kami patawag ta ba? Halimbawa, naghari na ang Antichrist, may patawag ta. Kunya papiliun ta. Pili. Imong i-deny si Kristo, di ka mamatay. Pero kung pabilin ka na loyal kang Kristo, putuli mong liog. Muna na ba ang senaryo? Na? Ano ba ginahintabo sa mga early Christians? Di ba? Tanong mga disciples ba yan ni Jesus? Ibang patay ba yan? Kintahay mo, balik na siya nga sitwasyon. Kita na po'y may anak. Ilang pastor eh? Muna nga, kinahalan ta mananda. Ito na nato kining experience, kining kasinatian ni Stephen. He was a man full of God's grace and power. So muna siya una. Kadua, ato pong tinguhaon nga mapuno kita sa dili lang sa grasya o gahom sa Ginoo, kundi sa kaalam po ng gikan sa Ginoo. Na mo man toy rason nga dili gid nila mapilmi si Stephen og debate nga naman kay napuno siya sa kaalam. Uyang kaalam gikan sa Ginoo. Ako basahan sa Cebuano ang sa verse 10. Apan tungod kay ang Espiritu Santo naghatag og kaalam kang Stephen, dili gayud sila makalupig kaniya. Diba? Gidibate man siya, akusahan,
Dayon gipaatubang siya sa mga leader sa mga Hudiyo aron tubagon ang mga accusation batok sa iya. Dayon gipangutana siya sa high priest pa yun kung tinuod ba ang ginasulti ni mga tawhana may tungod. Tinuod ba gisulti ni mga tawhana batok kang Stephen? Nga kana nga pangutana yes or no ra unta. Kung basahon nimo sa chapter 7 ang sunod nga chapter, wala tubagan ni Stephen kana nga pangutana. Ay ang himo kay kung basahon ang whole of chapter 7, iyahang gi saysay ang history sa mga Hudiyo. Gikan sa kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, kang Joseph, kang Moses, sa ilang mga balaod, hangtod sa kang King David, kang Solomon, sa temple. 52 verses ang iyang diskurso. 52. Isa ni sa pinakataas nga diskurso nga record sa Biblia. Perting taas ang explain yes or no ta. Pero taas ka ang gihimo nga discourse. Toko nga gigiyahan gyud pod sa Ginoo kadto si Stephen kay kung tan-aw nimo ang iyang gipang istorya, haom gyud kayo. Detalyado gyud kayo ang kasaysayan sa mga Hudiyo nga iyang gi-explain sa ila. Dayon perting sukuha, perting laguta ang mga leader nga naminaw kang Stephen. Nga naman, tikiin na niya ang mga leader nga magagayang ulo. High priest, nagiin na niya o gayang ulo. Nagbungol-bungol sa mga mensahe sa Ginoo sa taas ng panahon. Muna yung konklusyon ni Stephen, no? Sa iyang gidiskurso at ubangan sa Sanhedrin, sa council, kung labi na yun sa high priest. Nga ang giakusa kaniya, nga kuno nagsulti siya, dili maayo batok sa balaod. No? Kaya una ko kanina nga, proud ba kayo ng mga Hudiyo, no? May tungod sa balaod, kay muna gihatag sa Ginoo sa ilaha. Ang itubag ni Stephen na ngayon, proud mo sa inyong balaod, pero wala mo nagsunod sa balaod. Ginapahambog ninyo nga, kamo mo'y gitagaan sa Ginoo sa balaod, for example, 10 Commandments, pero tama na ba sa inyo muna, wala mo ninyo ginahimo ang balaod sa Ginoo. Kung ka ng Pilipinas pa nga, Pilipinas, proud na the only Christian nation of Southeast Asia. Pero, ikapila ka ta corrupt country. Dili man number 2, number 1. Proud ang Pilipinas kay, di ba, pagulang nag-celebrate of 500 years ang presence sa Christianity sa Pilipinas. Proud kayo bang relihiyon na 500 years, pero sa klase ng Christianity na naman Pilipinas. Grabe ka, idolatrous. Perti naghanag fiesta, perti naghanag ginasimpa. Anya, proud. Ganun na ang mga Hudiyo ba? Proud kaya sila, nga na sila balaod, pero wala mo ginahimong balaod. Proud kaya sila sa legacy sa ilang mga forefathers, o ilang mga ancestors. Pero yung si Stephen nga, katuin yung mga forefathers, sabi gihimo nila, ipamatay mo na lang mga propeta sa Ginoo. Ano siya? Magkiskuha sa mga leader. Gani, ang ubang mga propeta nga nagtagna, nagprophesy, may tungod sa pag-abot sa Messiah na si Jesus Christ, ipamatay mo gihapon. Pag-abot ni Jesus Christ, ipamatay mo gihapon. Sila mo gihapon mo nagpapatay. Mga piting laguta yun sa mga leader na naminaw kang Stephen. Pero, kato, gigiyahan siya sa Ginoo sa pag-sultin adto ng mga butang. Nga, dili lang nga napuno siya sa kaalam, tagaan ko siya kaisog sa Ginoo.
pwede ba nga na kay kaalam pero hilong-hilong ra ka. Pero dinhi, courageous po si Stephen. No? Dirahan po niya ang mga council. No? So, mga igsoon, parehas kang Stephen, no? Nga, kinahanglan po kita mo puno sa kaalam, kanang kaalam mo ikan sa Ginoo. Pananglitan sa ato, no? May tabo ning giingon sa Matthew chapter 10, 17 to 18. Kung may tabo ni sa ato ba, no? Basit lang. Dakpon nila kamo, sige, apil mo basa. Dakpon nila kamo o dadon ngadto sa mga hukmanan ug latiguhon. Ba't kasabot ang sa latiguhon? Ginatigo ba? Sa Spanish, pila gani ka classes na? 39. But mo pila din eh. Latiguhon kamo dito sa sulod sa ilang mga sinagoga. Isumbong nila kamo sa mga gobernador o mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako si Jesus na. Pangutanon ka. Kaya itong sa ito kawali, pangutanon ka. Sukit-sukiton ka may tungod sa imong pagtuo. Kinahanglan na dito kayo itubag. Diba? Ikaw mula kay ikatubag, di ang kakadepensa sa imong pagtuo. Diba? Yung unang pulong sa Ginoo din sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 15, atong basahan. Mag-andam kamo kanunay sa pagtubag, kang bisan kinsa na mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom. Diba? Dapat doon kita ni baluan ba, no? Mama dito yung ano nga, naminaw na wali, basa pa ng Biblia. Na para doon na tayo ikasukol ba? Okay. Bright ba yan si Satanas? Diba? Si Jesus gani, di ba? Sa Matthew chapter 4, si Jesus gani, nag-memorize gani sa Bible verse. Dumduman niya itong story na tintal ni Satan si Jesus. Ito man ang pangontra ni Jesus kang Satan. Espada. Gano'n sabihin na? Holy water. Bible, yan na. Cross, hindi nyo eh. So may gigamit ni Jesus as a weapon to defeat Satan. Saan Bible verse. Muna importante yun kaya, meron na tayo na baluan. Ang Bible verse. Mga danta, ang tubag na imutana sa ato. Nya, accuser si Satan niya. Number 1 pag yun na deceiver. Gisulti ra ba sa Biblia daan ni Ginoong Jesucristo nga pag-abot sa katapusan mga adlaw, there will be a spiritual deception. Daghan ang claim nga sila kuno ang Messiah, nga sila ang Kristo, nga sila ang Son of God. Daghang mga false prophets. Ang manggawas. Wala yung si Jesus nga ba din eh? Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Nag-warning daan si Ginoong Jesucristo. Ayun siya, for many will come. Buti pa sabot nga, daghan na sila nga mag-claim. Ang atong naibaluan Diyos Davao, kamong isara, pero daghan na sila. Kung isang kitanaw sa internet, so far sa history, 25 na naikatawa ang nag-claim na sila kuno ang either Messiah or Son of God. Many will come in my name. Yung Pilipino na ba, dali ba kayo makuha? Mga Pilipino, dali ba mailan sa mga kwarta-kwarta kita? Ako mama ni ilan po na pastor sa mo ni ilan. Kunya, naarap na kayo mailad. And will deceive many. Apil na ng mga Kristohanon.
Si Jesus man nag-ingon na. Di gid kita musulot nga isa ta sa Manila. Atong iyampo kanunay sa Ginoo, Ginoo pun ako sa imong kaalam. Para doon ako ikatubag kung may mutanan ako. Ginoo pun ako sa imong kaalam para dili ko madala sa pagpangilan ni Satanas o sa mga mini o mga sayop ng mga pagtungo. So una, magtinguha ta nga puno kita sa grasya, gahok sa Ginoo. Ikaduha, puno kita sa kahibalo. Dili lang na, magtinguha po ta nga kanang puno kita sa balaang Espiritu. Kaya mo man ay i-describe po ba ito sa kang Stephen din. Sa verse 55, but he, Stephen, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Full of the Holy Spirit, or filled with the Holy Spirit. Now, explain na po na ako ng mga igsoon nga doon ay kalahian ang napuno sa balaang Espiritu o kanang gitawag sa Biblia na indwelt by the Holy Spirit. Ako nag-try o translate sa Cebuano ba ng indwelt? Hindi ko ka translate. So doon ay kalahian ka nang giingon sa Biblia na filled with the Holy Spirit o kanang indwelt by the Holy Spirit. Tanan nga mga nagtuo o nagsunod kang Kristo are indwelt by the Holy Spirit. Meaning, tanan nga nagtuo o nagsunod kang Kristo, gihimo sa Balang Espiritu nga pinuy-anan ang ilang kasing-kasing. Every Christian, every person nga nagdawat, nagtuo kang Ginoong Jesucristo is indwelt by the Holy Spirit. Kining napuno sa Balang Espiritu, filled with the Holy Spirit, ang meaning ana kay total yielding of our thoughts and actions. Kanang nagasunod, nagatuman, nagahimo sa kagustuhan sa Ginoo. Kay bisan mga Kristohano na ta, na ako nang gihapon ang atong tawhanon nga kinaiya. Kalibutanon nga kinaiya, ingon sa Bible nga daan nga kinaiya nga kinahanglan magpapuno kita sa Balang Espiritu aron siya may muhari. Dili tong atong daan nga kinaiya. So posible man nga Kristohano na indwelt by the Holy Spirit pero not filled with the Holy Spirit. Nung nagsugo kita to be filled with the Holy Spirit. Nga si Stephen, dili lang sa indwelt by the Holy Spirit, kundi he was filled with the Holy Spirit. Now, how do we know that Stephen was filled with the Holy Spirit? Si Stephen, patinon na unta siya, pero wala siya nagpanik. Patinon na siya. Wala siya kasuko sa nag-atake sa iya. Malinawon siya. Kalmado. Taliwala sa bagyo. Ano ba? Ang rason nga nung hindi maakto siya, tungod kay napuno siya sa Balang Espiritu. Ang naghari sa iyahang kinabuhi ang Balang Espiritu, dili tong iyahang tawhanon nga kinaiya. Kaya kung tawhanon nga kinaiya, suklan to niya. Ang nagpatay sa iyahang, ang naghasi sa iyahang, nag-attack sa iyahang. Giyon sa kanin nila pagpatay si Stephen, gibato. Kita kung batuon ta, gibato nila hantod na matay. Yun din sa verse 59. Kapit na kita mahuman kay 59 na gud. Samtang gibato nila si Stephen lagi ang Bisaya sa Stephen. Nagaampo siya sa Ginoo nga nagaingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Ug miluhod siya ug misinggit sa kusog na tingog Ginoo, ayaw sila paningla niining sala nga ilang gihimo. Ug sa pagsulti niya niini, namatay siya.
No? Sa iyang kamatayon, nakasutip sa Ginoo, ayaw sila paninglan ining sala nga ilang gihimo. Muna example sa tao nga puno sa balaang espiritu, wala na dumot. Kanang andam na mo pasaylo. Bisan mo sa dako sa sala sa mga tao ang gihimo kaniya. Mga igsoon mo po niya atong gikinahanglan. Dapat po kita puno kanunay sa balaang espiritu. Labi na gyud ini kaabot sa kining giingon sa Biblia nga intense nga persecution. Ang gitag na nadaan sa Biblia. Kaya kung dili ta mapuno sa balaang espiritu na basi kita pa'y manuna. Di ba? At ang experience din sa kalibutan, gamay lang gani nga discomfort, reklamo dayon, no? Dali ra ta mairita, dali ra ma-touch ang atong ego. Mubo na tag pasensya sa ubang mga tao. Musta na lang kahapon? Kanang lutuso ta ba? No? Musta na lang kahapon? Pagpait kung maayo ang atong kahintang. Sa katong reaksyon. Basta makabulit sa ito tayo. Salamat sa Ginoo kay naaning example ni Stephen. At least sa iyang example, ang iyang experience naghatag sa ato og pagtulunan. Sa atong buhaton, sa dapat nato andamon. Natunan nato, no? Na dapat puno kita sa grasya ug gahom ni Kristo. Kaduha, puno kita sa kaalam gikan sa Ginoo. Ug dapat puno kita sa balaang espiritu. Pero bisan pag wala ng kanang persecution magiingon sa Biblia, kinahanglan na ba ito ng mga butanga karon, di ba? Bisan di pa moabot tong persecution nag-iingon sa Biblia, kinahanglan. Labi na yun kining grasya sa Ginoo. Oh, kinahanglan din nato ang grasya sa Ginoo karon kay nang Kristo sa buta. Ano man sabi Jenny Medina? Lord, kinahanglan ako ang imong madagayapon ng grasya kay Birte tungod sa gira dito sa Middle East. So, nindot kayo ang ending sa story ni Stephen. Hinagot nga, kita po, no? Nga, kita nagpadayon pa lang ta sa ating journey. Hinagot nga, nindot po ang ending sa atong journey. So, itong journey, maka-encounter man ta, o malisod, o mapait ng mga sitwasyon, pero na ang grasya sa Ginoo. Na iyang gahom, na iyang kaalam, na iyang balang espiritu na maghatag ka na ito. Salamat Ginoo sa experience ni Stephen, ang first Christian martyr. Pinagi sa iyang example, nagkatuon ni Ginoo sa amin ang bubuhaton. Kung moabot po ang panahon nga magatubang namo ang persecution nga ginatag na sa Biblia. Pero Lord, bisag wala pa ang persecution, kinahanglan na namo din ang mga butang, ang imong grasya, ang imong gahom, ang imong kaalam, ang imong balang espiritu. Okay, ang mga sitwasyon Ginoo nabinigit karon ng murag persecution na. Kaya grabe ang problema nga uncertain kami Ginoo sa ugma. Pasalamat Ginoo kay mo kami itudloan sa nga buhaton sa amin na mo andamon Ginoo. Now Lord nga sa among pagpadayon sa among journey, sa among pagkristohanon, pareha sa kang Stephen o sa uban ng mga Kristohanon Lord nga among makatunan. Munindot po ang ending sa among story, Lord.
dito gyud kami padulong sa imong himaya aron makauban kanamo hangtod sa kahanturan. Among gipangayo Ginoo, imong grasya, imong kaalam, imong gahom nga padayon namo masinati Ginoo sa adlaw-adlaw na tanan. Ginoo niya ni akong mga kaigsuonan dinhi, imong mga kaanak-anak nasayod ka sa ilahang mga sitwasyon karon Lord sa imong problema nga ilang ginaatubang sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, sa ilang mga relasyon. Ginoo among gisalig kanimo ang tanan. Kay ikaw andaman mo hatag og kanamo og kadaugan sa mga pagsulay sa mga problema sa among kinabuhi. Panalangin ni Ginoo sa among kasing-kasing kining mga nadunggan o natun-an namo karong gabi base sa kinabuhi ni Stephen. Kini pagampo dahil sa ngalan ni Jesus. Ito yan sa pagampo, no? Kini isa ka people group sa China ni siya. Yang Liu Lalo. Kung basahon daw, Yang Liu Lalo live in wooden homes, usually built with 3 sila? A central space that serves as kitchen and gathering place. The 2 side rooms for family use. While many Yi groups in Yunnan celebrate the Torch Festival, the Yang Liu Lalo instead honor Girls' Day, when all women return to their parents' home for rest and renewal. Spiritually, they are animists. Ano po sila mga Pinoy? Ancestor worshippers, believing that the souls of the dead remain on earth rather than passing into another world. Despite living near other Burman groups where Christianity has taken root, such as the Jingpu, Lashi, Maro, and Atchang, the Yang Liu Lalo themselves have never had a known church or fellowship among them. So, unreached people group din sila. Kinahanglan din sila reach out, no? Kay 0% yun ang kining people group. So, sa mga obstacles, the Yang Liu Lalo live in a part of Yunnan province that has little Christian presence, with no non-believers in their midst and little contact with nearby Christian groups. Bringing the gospel to them presents significant challenges. So, sa mga atong ang kuwan sa ilaha. Next slide. Pray for dedicated workers, especially those gifted in music. Pwede ba eh? To go to the Yang Liu Lalo and share Christ in ways that resonate with their culture. Ask the Lord to open hearts so they are willing to seek truth and receive hope. Pray for the rise of Yang Liu Lalo believers who will become disciples and disciple makers, planting many seeds of faith in Christ in their community. So, tagaan po sa Ginoo o kanang oportunidad nga maka-appeal sa iyang buluhaton sa spread out, no, sa iyang kaluwasan sa mga tao nga wala pa makadungog niini. Pinaagi sa pag-ampo, may makitang part sa buluhaton sa Ginoo. Tapos i-appeal po nato og ampo, no, ang sitwasyon sa Middle East. Itong padayon ng hangyo ang Ginoo nga umintervene siya. Kaya maruli mo kayo mapunggan ng mga leader na to, mga leader sa urong nasod, no? Pwede mo kayo ka. Sige. Doon ang tao pray.
nag-ingon ka sa imong pulong, the harvest is plentiful, but the workers are few. Tinuod yun na, Lord, daghan pa yun kayo, kinahanglan i-reach out, kaya wala pa sila pagkadungog sa mensahe sa kaluwasan, pero Lord, kinahanglan yun imong nga mga workers, Lord, na dapat ipadala. So, nag-apo mi, Lord, na ikaw mag-raise up mga workers, mga missionary, imong nagiton, imong tandugon, nilang kasing-kasing, aron na maadtuan kining mga people group, Lord, sa tibok kalibutan, aron makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Kaya nag-ingon ka sa imong pulong, and this gospel will be preached to all nations, and then the end will come. Digit matapos Ginoo ang kalibutan, hangtod na dili mawali sa tanang mga people groups, Lord, ang mensahe sa kaluwasan. Salamat, Lord, kay nahimo kaming kabahin sa imong buluhaton, pinagi sa pag-ampo. Lord, padayon po namo itugan sa pag-ampo ang sitwasyon sa Middle East, Lord. Nag-ampo kami sa mga leader ni ining mga nasod Ginoo nga involved ining giyera. Layo ra man ta kay mi Ginoo, pero grabe ang epekto sa amo Ginoo. So Lord, nag-ampo mi nga ikaw tandog sila mga kasing-kasing Ginoo, ikaw mag-intervene with join with other Christians throughout the whole world, tanang mga tao Ginoo na nagatugian sa pag-ampo niini nga sitwasyon Ginoo. Ikaw mag-intervene niini nga sitwasyon, Lord, para mahunong na kini kapubot o makakam up o solusyon Ginoo nga maayo, makahatag og kaayuhan dili lang sa ilaha o dili sa among tanan Ginoo. Tuon mi, Lord, nagsalig na ikaw gyapon in control Ginoo. Usahay, Lord, na ang mga kabalaka sa among kasing-kasing sa among munahuna, sa nagha kung padayon pa o saka at presyo sa fuel, sa bugas, sa uban pa nga mga basic ng mga kinahanglan. Abi kini ang epekto, Lord, ang gitugyan kini sa pag-ampo kay kini nga sitwasyon, Lord, is beyond our control, Lord. Dagko ang kay ni sa Ginoo. So Lord, ang gitugyan kini kanimo kay ikaw man ang pinakalabaw, pinakagamahanan sa tanan. Ug wala ibutang na dili nimo mahimo Ginoo. Kani nag-ingon nimong pulong natin is too difficult for you, Lord. Mas mala sa imong kabubuton, matuman yun Ginoo. So naghangit kami kanimo, Lord. Kung naman kami mga kaila, Ginoo, nga tuarog dito, mga parente, Lord, nagtampo mi nga ikaw mag-protect kanila Ginoo. Nini nga gera. Misalig ang tanan, Lord, sa among pag-ulit karon, ikaw magpadayon sa pag-uban Ginoo sa matag usa. And now may the love of God the Father, the grace through our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. 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 Pwede magpabilin sa taong kadyot ka na ako'y gusto i-istorya sa inyo, ha? Ipamutana.